Posibleng maisapinal na ngayong Disyembre ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kaltas sa search fee ng mga Transport Network Vehicle Service. Umaalma naman ang ilang driver ng TNVS dahil sa search fee na nga lang daw sila bumabawi ng kita. May unang balita si Joseph Moro. Para sa mga estudyanteng ito, ambagan tuwing mag-TNVS taxi sila para makatipid sa pamasahe. Dagdag pantipid. Meron po kasing mga code po minsan. Pag maramihan po kami para hati po yung namin. Po. Pero mas tipid raw ang mga motorcycle taxi. Motor kasi dire-diretso. Sa panahon ngayon, bukod sa traffic, dagdag sakit sa ulo ang search fee ng mga TNVS na ipinapataw kapag madaming gustong sumakay pero kulang ang taxi sa daan na umaabot sa hanggang 2 beses ng pamasahe. Ang flag down rate ng mga TNVS hindi raw pakikialaman ng LTFRB dahil sumusunod naman ito sa nakatakdang pamasahe ng Transport Network Vehicle Service o TNVS batay sa Memorandum Circular No. 2019-036. Nakatakda rin doon ang pamasahe kada kilometro at kada minuto at ang surge fee na doble ng pinagsamang rate ng fare per kilometer at minute of travel. Sabi ng LTFRB ang maaari nilang tapyasan ang kada kilometrong singil at surge fee. Ang LTFRB may nakaambang desisyon sa reklamo sa Transport Network Company na Grab na halos 2 beses daw na mas mataas ang surge rate lalo tuwing Kapaskuhan kung kailan pahirapan pa ang pagsakay sa mga taxi. Gustong malaman ng LTFRB kung nasusunod ba na talagang tuwing traffic o mataas ang demand na ipatutupad ang surge rate. Sa kanila kasi it's like a blanket authority that they can impose it whenever there is a traffic or there is a shortage in the TNVS in the market. To us, it should be more than that. Hindi porke traffic agad, meron ka ng surge fee. May mga consumer group daw na nagpanukala na ibaba ng kalahati o 50% ang surge fee pero sa tingin ng LTFRB malaki pa rin daw yan. Umaangal ang TNVS Community Philippines, grupo ng abot 20,000 na mga driver ng mga TNVS kung tatapyasan ang surge rate. Dito na lamang daw sila bumabawi dahil kinakain ng traffic din ang kanilang kita. Holiday season ngayon, di ba? Sobrang traffic. Hindi naman pag pinara ka kagaya ng taxi. Pag pinara ka, nakasakay na. Merong mga times na merong 4 kilometers, merong 3 kilometers yung papunta pa lang doon sa pickup. Hindi lang yun eh. Pagpunta mo, traffic na. Hindi rin naman daw laging may surge fee. Times 2 na lang aalisin pa nila upfront. Pagka nag-book ka, kita mo na kagad ang pamasahe. Option mo yan, choice mo yan kung gusto mong sumakay o hindi. Tapusin muna natin yung December tsaka natin pag-usapan, makapag-dialogo. Ayon sa LTFRB, maaaring maisapanal nila ang desisyon ngayong Disyembre. Kailangan din daw nilang makausap ang iba pang TNCS bukod sa Grab na maapektuhan ng desisyon. Hininga namin ng pahayag ang Grab sa mga sinabi ng LTFRB pero wala silang direktang sagot dito. Sabi nila sa isang pahayag patuloy nilang minomonitor kung patas ang kanilang singil para masigurong kumikita ng maayos ang kanilang driver partners. Sa ganitong paraan, mas maraming driver daw sana ang mahimok nilang bumiyahe para maserbisyuhan ng mga pasahero. Para sa mga umaasa na makatitipid na sila kung tatapyasan ng surge fee ng mga TNVS, ayon sa LTFRB, maaari nilang ipatupad ang kanilang desisyon sa ikalawang linggo pa ng Enero. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.